Eksaktong 5:00 ng hapon ay nasa tapat na ng kanilang bahay si Nell. Napahinto siya at nagtataka dahil sa may mga panauhin siyang nakikitang abala sa kanilang bakuran. Mga nakaupo ito at abala sa mga barahang nasa lamesa. Napansin din niya ang mga ilaw sa bukana ng kanilang bahay, kaya napaisip siya kung ano ang nangyayari at ano ang okasyon. Lumakad siya papasok habang nakatingin sa mga nadadaanan niyang panauhin. Sulyap lang din ang ginawa nito sa kanya. At mabilis din naman ibinabalik ang atensyon sa ginagawa ng mga ito. Ilang saglit pa ay nasa tapat na nga siya ng pintuan ng bahay nila. Dito ay nakita niya ang kanyang ina na nasa bandang sulok ng sala. At sa tapat naman nito ang isang mahabang kahon na kulay puti at malagintong disenyo. Sa magkabilang gilid naman nito ay may nakatayong mga ilaw at mga naglalakihang bulaklak. Agad naman siyang napansin ng isang babaeng may dalang mga tasang may mainit na kape. Agad naman niya itong nakilala. Ito ay ang kanilang kapitbahay na si Aling Linda. Lumingon naman ito sa direksyon ng kanyang ina na kasalukuyang humihikbi sa pagiyak. Kasabay ng pagwika nito ng, "Susan, narito na ang anak mo." Sabay ngumuso ito sa direksyon kung saan si Nell naroon. Mabilis naman ang pagtugon ng babae at agad lumingon sa kararating lang na anak. Lalo itong napaluha nang makita siya nito. Ilang saglit pa ay sumenyas ito sa kanya na lumapit. Kumilos naman agad si Nell at agad lumapit sa ina. Sa kalagitnaan ng kanyang paghakbang ay dito niya nasulyapan ang kahon may salamin sa ibabaw at hindi niya mawari kung ano ang mararamdaman niya. Dahil sa mga oras na iyon ay halo-halo na ang pumapasok sa kanyang isip. 17 na si Nell kaya may idea na siya sa mga nangyayari. Kailangan niya lang makumpirma kung ano o sino ang nasa kahon. At sa pagkakataon na ngang iyon ay naaninag na niya ang nasa loob nito. Napahinto naman ang binata sa paglapit sa ina at tumapat sa nakahimlay na lalaking may edad. Ito ay ang kanyang ama. Halos nanlumo si Nell sa nakikita. Hindi niya mapaniwalaan na wala na ang nag-aruga at nagpalaki sa kanya ng may pagmamahal. Mabait na tao ang kanyang ama. Medyo may pagka-istrikto sa kanya. Pero ni minsan ay hindi siya ginamitan ng pananakit o palo kahit pa noong bata siya. Nakasuporta rin ito sa lahat ng desisyon niya, lalo na sa kursong kinuha ni Nell. Nang tumuntong ito ng kolehiyo, agad na tumulo ang luha niya nang may paghikbi ng mga oras na yon. Ilang sandali pa ay hindi niya namalayan na nakalapit na pala ang kanyang ina sa tabi nito. Agad naman siya nitong niyakap ng mahigpit at sabay nilang dinamdam ang mapait at malungkot na sandali sa buhay nila. Samantala, lumipas ang ilang buwan at tuluyan ng naghilom ang kanilang lungkot na nararamdaman dahil sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Naging maayos naman silang mag-ina. Kasabay nito ang puspusang pag-aaral ni Nell sa kolehiyo. Eksakto lang din naman ang kinikita ng kanyang ina sa trabaho nito upang tustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. At kung minsan ay nag-o-overtime ang kanyang ina upang may extra silang budget. Ngunit makalipas pa ang isang taon, ay may nakilala ang kanyang ina na isang lalaki na magpapabago ng buhay ni Nell. Nagsimula ito nang may bumisita sa kanila. Magbabandang 5:00 ng hapon, nang dumalaw ang lalaki. At may bitbit itong mga pagkain, tulad ng pizza at ulam na may kasamang fried rice na galing sa restaurant. Agad naman ito inasikaso ng kanyang ina at ipinakilala siya dito. Ngumiti naman ito sa kanya ng bahagya at kinumusta ang pag-aaral nito. Tumugon naman siya rito ng may paggalang. Hindi naman nakitaan ng kakaiba o masamang ugali ang lalaki. Kaya hinayaan na lang niya ang mga ito. Kahit pa, magdadalawang taon pa lang mula nang mawala ang kanyang ama. Ngunit makalipas lang ang 2 buwan, ay nakita na lang niya ito sa may sala nila na may kasamang 2 menor de edad na sa tingin niya ay nasa high school na ang mga ito, isang babae at lalaki. At isa pa sa nakakuha sa atensyon ni Nell ay ang maraming bag at gamit na dala nila. Eksakto namang palabas galing kusina ang kanyang ina, bitbit ang pagkain para sa mga ito. Napatingin naman ito sa direksyon niya at agad na nagsalita. "Pansamantala ay dito muna sila titira, anak. Siya nga pala yung kwarto mo ay pansamantala na paghatian ninyong tatlo muna. Medyo may kaluwagan naman iyon." Saad ng kanyang ina. "Pero marami akong gamit sa kwarto ko."
Katwiran ni Nel dito. Pansamantala ay ilabas mo na lang muna ang mga gamit na hindi naman gaanong importante sa kwarto mo upang magkasya kayong tatlo. Utos pa nito kay Nel. Sa mga oras na iyon ay wala na siyang nagawa kundi ang sundin ang gusto ng ina. Subalit, ilang araw pa ang lumipas, ay parang hindi na siya komportable sa kanyang silid. Bukod sa laging makalat, kahit pa araw-araw siya naglilinis ay ganoon pa rin. Hindi kasi magkusa ang dalawang kasama niya sa kwarto. Kahit pa na nasa wastong gulang na ang mga ito sa mga gawain. Kahit sa paghuhugas ng mga pinagkainan, ay sadyang iniiwan na lang ng mga ito sa lamesa. At tuluyang aalis at pupunta ng sala o di kaya ay sa kwarto upang mag-cellphone. Isang beses ay nilapitan na niya ang kanyang inaukol dito. Subalit ang naging tugon lang nito ay hayaan na lang daw muna kasi nag-a-adjust pa ang mga ito. Nagkibit balikat na lang siya sa sinabi ng kanyang ina at hindi na nakipagtalo pa dito. Pero habang tumatagal ang mga ito, lalo lang lumalala para sa kanya. Pati ang mga gamit niya ay pinakikialaman na rin ng mga ito. Isang araw, ay umuwi galing sa pamamasyal ang kanyang ina at ang kinikilalang stepfather. Kasama ang dalawang anak nito. Ngunit sa pagdating ay agad niyang napansin ang damit ng isa sa mga anak nito na kahalintulad ng sa kanya. Agad naman niya ito tsinek. Subalit napag-alaman niya na iyon nga ang kanyang damit. Agad naman siyang nagalit dito at napagtaasan ng boses. Subalit ngumisi lang ito ng nakakaloko at nang akmang lalapitan na niya ito upang kumprontahin. Subalit agad na humarang ang ama nito at tahasang itinulak si Nel ng may kalakasan. Nagulat naman ang binata kaya hindi na niya nagawang ibalanse ang sarili. Lumagpak si Nel sa sahig ng may distansya sa lalaki. Kasabay nito ang pagbabanta nito sa kanya na wag niyang gagalawin ang anak o pangaralan dahil siya lang ang may karapatan. Dahil kung hindi kamao na daw nito ang sasalubong sa kanya. Mabilis naman umawat dito ang kanyang ina. Pero imbis na kampihan siya ay nagalit pa ito sa kanya dahil daw gumagawa si Nel ng problema. Pasigaw nitong wika sa kanya. Dahil sa tinura ng ina sa kanya kaya mabilis siyang bumangon sa pagkakasalampak at tumingin ng masama sa mga kaharap. Kasabay nito ang pagtalikod at pumasok sa kanyang silid na masama ang loob. Narinig niya pa na medyo nagtalo pa ang ina niya at ang lalaki. Dahil daw hindi ako madisiplina nito. Kinuha na lang ni Nel ang earphone at nakinig ng mga kanta upang hindi na niya marinig ang mga boses ng mga ito. Lumipas ang mga araw ay napapansin niya na sa tuwing uuwi siya galing sa eskwela ay tapos na ang mga ito kumain ng hapunan. Subalit kahit kaunti ay walang iniiwang pagkain para sa kanya. Aminado siyang medyo paggabi na kung matapos ang klase niya at may distansya rin ang kanilang bahay sa eskwelahan. Kaya talagang hindi siya makaabot sa hapunan ng mga ito. Kaya simula nang naging ganito ang sitwasyon niya, ay bumibili na lang ito ng tinapay o di kaya ay instant cup noodles o kahit ano na swak sa pera na mayroon siya. Upang sa pag-uwi ay may kakainin si Nel kung sakaling walang tirang pagkain para sa kanya. Ngunit dahil dito ay mabilis nagbago ang kanyang figura na dati ay may kalusugan sa katawan, subalit pagkalipas ng ilang linggo ay makikitaan mo na ito ng pagbabago at pagpayat. Hindi naman sumuko si Nel dahil sa isip niya ay 2 taon na lang at matatapos na siya sa pag-aaral. Kapag nangyari yon ay agad na siyang maghahanap ng trabaho upang makaalis sa bahay nila. Doon sa isipin na iyon, humuhugot si Nel ng lakas upang magpatuloy. At isang araw nga ay may ibinalita itong kanyang ina sa kanila. At sinabing buntis ito. Natahimik naman sila at kasabay nito ang pagseryoso ng mukha ng lalaking kinakasama. At agad itong napatingin kay Nel at muling tumingin sa ina nito. Naunawaan naman ng ina ni Nel ang nais ipahiwatig ng lalaki. Kaya agad nito hinarap si Nel at nagsalita. Anak, hihinto ka muna sa pag-aaral mo upang matustusan ang mga pangangailangan dito. At para mapaghandaan natin ang darating ninyong bunsong kapatid. Tinutukoy nito ang bata sa sinapupunan. Maselan ako magbuntis kaya kailangan ko ng agarang umalis sa trabaho pansamantala. Hindi naman makapaniwala si Nel sa mga narinig niya. Nagsalita naman ang lalaki na kailangan niyang magtrabaho para may pangsuporta sa pangangailangan sa bahay.
at para sa pag-aaral ng dalawa nitong anak. Hindi raw kasi sasapat ang kinikita nito upang matustusan ang mga darating na bayarin sa hinaharap, saad ng lalaki. Mabilis naman siyang tumutol dito at sinabing, may nakalaan na pera sa pag-aaral ko na iniwan ng aking ama. Kaya hindi niyo na kailangan pa na problemahin pa ako. Wika niya sa dalawa. Tumugon naman ang kanyang ina sa kanyang mga sinabi at inilahad nito sa kanya na ang perang para sa pag-aaral niya ay wala na. Ginamit na nila ito para sa dalawang anak ng lalaki. Kaya kailangan mo munang magtrabaho sa ngayon dahil wala ka rin naman ipang mamatrikula sa eskwelahan. Paliwanag ng ina ni Nel. Wala naman mapaglagyan sa galit si Nel dahil sa narinig nito. Kaya pasigaw siyang nagsalita at nagtanong kung bakit nila pinakialaman ang iniwang pera ng ama niya na nakalaan para sa kanyang pag-aaral. Nag-init na rin ang ulo ng lalaking kausap. Kaya agad siya nitong dinuro at sinabihang lumayas na siya sa pamamahay dahil wala naman siyang silbi dito. Napakunot naman ang noo ni Nel dahil sa sinabi ng kaharap. Pinapalayas siya sa bahay na hindi naman sa lalaki. Kaya agad siyang tumingin sa ina at nagmuestra na parang bakit siya pinapaalis ng taong ito. Isa siya sa totoong nakatira dito. At ito ay nakikitira lang. Pero lumapit ito ng bahagya sa kanya at nagsalita ng, kung ayaw mo sundin ang mga nais namin ay lumayas at umalis ka na sa bahay na ito. Hindi kita pinalaking ganyan. Saad ng ina ni Nel. Napayuko na lang siya sa sinabi ng ina. At kalaunan ay nagbuntong hininga. At pagkaraan ay dumiretso siya sa kwarto at nag-impake ng mga gamit niya. Sobrang sama ng loob ni Nel ng mga oras na iyon. Dahil sa ang kanyang ina na mismo ang nagpalayas sa kanya. Matapos ang isang oras, ay nagawa na nga niyang maimpake ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit. Mabilis niyang tinungo ang pinto. At sa pagdaan niya sa sala, ay napansin niya ang mga ito na may kanya-kanyang ginagawa. Alam niyang nakita siya ng mga ito ngunit wala itong naging reaksyon habang papalabas siya ng bahay. Sa paglabas niya ay sumalubong sa kanya ang lamig ng hangin. Minabuti niyang maglakad papuntang bayan. At isa pa ay kailangan niyang magtipid. Dahil kaunti lang ang dala niyang pera na mula pa sa kanyang allowance. Na sa tingin ni Nel ay aabutin lang ng 5 araw na panggastos niya sa pagkain lang. Bahala na kung saan siya abutin ng pagod ay doon na lang siya magpapahinga. At makaraan nga ang 5 araw na palaboy-laboy niya ay kung ano-ano na lang ang ginagawa niyang diskarte para lang hindi siya mawalan ng pera. Mabuti na lang at natambay siya sa palengke. Dahil sa pagtambay niya ay may nakapansin sa kanya na may-ari ng tindahan ng gulay. Tinanong siya nito kung gusto niya ng mapagkakakitaan o sideline. Ilang oras na rin kasi siya nakasalampak sa sahig. At bakas sa itsura ni Nel na naghahanap ito ng tutulong sa kanya. Bukod pa roon ay kung makikita mo talaga ang kalagayan niya ay iisipin mong wala na itong uuwian dahil sa damit nito na medyo madungis ng tignan. Mabuti na lang at ang amoy niya ay medyo kaaya-aya pa dahil hindi naman siya pawising tao. Mabilis naman ang naging sagot ng binata sa tindero na pumapayag siya sa alok nito. Kargador ng gulay ang inalok na trabaho sa kanya. Medyo may kalayuan din kasi ang pwesto ng tindero. Halos nasa dulo na ito ng palengke kaya hirap ito mag-isang buhatin lahat. Una ay sinamahan muna siya nito sa pagbubuhat para malaman ni Nel ang pwesto ng tindahan. Ngunit sa pagbalik nila sa pinanggalingan ay si Nel na lang ang nagbuhat papunta sa pwesto nito. Naroon naman kasi ang asawa nito na tatanggap ng mga dadalhin niyang gulay. Mabait ang mag-asawa. Matapos ang pagbubuhat niya ay binigyan pa si Nel ng soft drinks at siopaw pang merienda niya. Bukod pa sa bayad ng trinabaho niya. Mabilis naman ang pagdagsa ng mamimili sa tindahan ng mag-asawa. Dahil sa mga bagong gulay na sariwa, kaya minabuti na niyang umalis dahil nakakaistorbo na siya sa mamimili ng gulay. Masaya naman si Nel na nakadilihensya siya ng perang panggastos. Subalit nag-aalala pa rin siya kung hanggang kailan ito magtatagal. Sana ay muli siyang kunin nito sa susunod na araw bilang kargador. Hiling niya sa sarili. Kinabukasan ay muli nga nito siyang tinawag dahil sinadya talaga niyang pumwesto sa kung saan siya nito nakita kahapon. Nagmamadali naman siyang lumapit dito. Bungad naman nito sa kanya ay bakit daw siya biglang nawala kahapon.
Nais sana nitong mag-offer na maging permanenteng kargador nila dahil mabilis daw siyang kumilos at mukhang mapagkakatiwalaan. Napangiti naman siya sa sinabi nito at magalang na nagsalita. Opo, gusto ko po maging permanenteng kargador ninyo. Saad ni Nel sa kausap, nasiyahan naman ang lalaki sa sagot niya. Kaya inutusan na siya nitong buhatin ang mga gulay na dadalhin sa pwesto nito. Matapos naman niyang madala lahat ng gulay sa tindahan ng mag-asawa, ay pinigilan muna siya nito umalis dahil may kailangan pa ito sa kanya. Aalis kasi ang asawang babae kaya kailangan ng dalawa ang tatao sa tindahan. Dahil may inaasahan pa silang darating na mga bagong gulay. Bali si Nel na ang kukuha dito at ang lalaking asawa ang maiiwan sa tindahan. Agad naman pumayag ang binata dahil kahit papaano ay may gagawin siya. At nangako naman sa kanya na may dagdag siyang bayad. Ilang sandali pa ay naiwan na nga silang dalawa sa tindahan. Marami ang naging customer ng lalaki. Kaya tinulungan naman ito ni Nel sa pag-abot-abot ng mga binili o bayad at sukli ng mga namimili dito. Bali siya ang nasa gitna para mag-abot. Makalipas pa ang ilang oras ay medyo kumaunti na ang namimili. Kaya halos nakatambay na lang sila pareho. Hindi naman maiwasan ng lalaki ang magtanong tungkol sa buhay niya. Kung bakit siya nandoon at piniling maging kargador. Noong una ay nag-aalangan pa siyang magkwento dito. Subalit napilitan na rin siyang ikwento ang mga nangyari sa kanya. Dahil para kahit papaano ay mailabas naman niya ang sakit na nararamdaman dulot ng emosyon. Matapos naman niyang ikwento lahat, ay para naman itong naawa bigla sa kanya. Nalaman din nito na wala pala siyang tinutuluyan. Kaya agad nitong inalok siya na may maliit silang paupahan. Pero bed space lang. Kung gusto niya, ay pwede siya rito. Agad naman niyang tinanggap ang naturang alok dahil pakiramdam niya ay magkakasakit na siya kapag nagpatuloy pa siyang matulog sa kalsada. Samantala, napatanong naman ito tungkol sa kung nasaan ang gamit niya. Nasa kwento ni Nel ay may bitbit siya bago lumisan sa bahay nito. Sinagot naman ito ng binata na sa gabi niya lang ito kinukuha sa di kalayuan na lugar. Itinago niya ito para hindi ito maging sagabal sa pagdedilihensya niya ng pera. Napatango na lang ang kausap. Makalipas pa ang ilang buwan at tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa mag-asawa. At sa boarding house na rin ng mga ito siya tumira. Kapag may oras siya, ay umi-extra siya sa ibang trabaho para pangdagdag sa iniipon niyang pera. Balak niya kasing ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Subalit sa hindi inaasahan ay may bagong tayong Lotto outlet sa may bukana ng palengke. Napansin niya ito dahil sa tapat mismo nito humihinto ang truck ng delivery ng gulay. Isang hapon ay nagawi siya sa bukana ng palengke at napansin niya ang pila sa Lotto outlet. Na-curious naman siya dito, kaya sinubukan niyang pumila. Napansin naman niya na kailangan may nakahanda ng numero bago pumila, kaya tiningnan niya yung mga nauna at kalaunan ay nalaman na nga niya ang proseso. Hanggang sa nakataya na nga siya. Yung mismong araw na yon ang tinayaan niya. Pero ang numero ay hinulaan lang niya. Dahil ayaw na niyang mag-isip, nang umagang iyon habang nagkakarga siya ng mga gulay, ay napansin niyang nagkakagulo sa harap ng Lotto outlet. Kaya nakiusyoso siya. At doon nga ay may nakapaskil pala dito na. May isang taong nanalo at sa Lotto outlet na iyon tumaya. Agad naman siyang kinabahan sa nalaman. Hiling niya sa isip na sana ay siya ang nanalo. Una ay kinuha niya ang numerong lumabas gamit ang dala niyang ballpen. Gamit niya ito sa pagtantos ng kinakarga niyang gulay. Nung araw na yon ay hindi na siya mapalagay dahil sa iniwan niya ang lotto ticket sa boarding house na inuuwian niya. Kaya pagkatapos ng trabaho niya sa palengke, ay mabilis siyang umuwi at agad na niyang kinuha ang ticket na nanginginig pa. Pinagkumpara niya ang mga numero. Pareho ito, iba lang ang pagkakasunod-sunod. Agad siyang napatalon at tangkang hihiyaw. Ngunit naalala niya na may natutulog ng mga oras na yon sa boarding house at baka maistorbo niya. Agad naman siyang humingi ng tulong o payo sa mag-asawa. Subalit nang nalaman naman ng mga ito ay halos magulantang sa ibinalita niya. Pero mabilis naman bumalik sa wisyo ang mga ito at nagalak sa kanya.
Agad naman siya nitong pinayuhan na huwag ipapaalam sa kahit kanino dahil baka manganib ang kanyang buhay. Nagpresenta ang mga ito na sasamahan siya kinabukasan sa mismong kumpanya kung saan maaring makuha ang napanalunan niya. Hindi pa bumubukang liwayway, ay tumulak na sila paluwas ng Maynila upang i-verify ang tiket ng binata. Ilang oras pa ay naroon na nga sila at kausap ang medyo may katungkulan sa naturang kumpanya. At napatunayan nga nila na lihitimo ang tiket. Nag-iisa siyang nanalo ng 120 million. Kaya binati ng sobrang kagalakan si Nel ng mga taong naroon. Agad naman prinoseso ang paglipat sa kanya ng naturang pera. Aabutin nga lang ito ng ilang linggo. Naiinip man, ngunit napilitan siyang maghintay. Makaraan ng ilang linggo ay nakuha na nga niya ang pera. Agad naman binahagian niya ang mag-asawa dahil malaki ang naitulong nito sa kanya. Ang dalawa naman ay ginamit ang pera upang magtayo ng apartment upang may buwanan na silang kita. At ang pwesto nito sa palengke ay pinababantayan na lang. May anak ito, ngunit nasa ibang bansa at may sarili na itong pamilya. Kaya ang gagawin na lang nila ay ang mamasyal at i-enjoy ang buhay. Samantala, makalipas ang 5 taon, ay bumalik siya sa lugar na kinalakihan upang malaman ang kalagayan ng mga ito. Sa pagdating niya sa lugar ay nagmasid muna siya sa loob ng kanyang sasakyan. At doon na niya napansin ang kanyang ina na may akay-akay na batang babae. Na sa palagay niya ay ang ipinagbubuntis nito bago siya pinalayas sa bahay. Nakita niyang may for sale na nakalagay sa bahay. Agad naman siyang napaisip at may nabuong plano. Pinaimbestigahan niya muna ito at doon ay nalaman niya na kinakapos na sa pera ang pamilya dahil ang 2 anak ng kinakasama ng kanyang ina ay nagtayo ng negosyo. Subalit na lugi ito at hindi nakapagbayad sa supplier at may nakabinbin na kaso ang dalawa. Kaya ngayon, ang tanging pag-asa nila ay ang maibenta ang bahay. Makalipas pa ang ilang linggo ay nasa tapat na nga ulit siya ng dating bahay. Agad naman siyang bumaba ng sasakyan. Matapos nito ay sinalubong siya ng ahente ng bahay at binati siya nito ng may paggalang. Sa di kalayuan ay nakatayo na ang pamilya sa labas ng bahay, bitbit ang mga kagamitan nito. Subalit nang makita siya ng mga ito ay parang bato na hindi makagalaw ang bawat isa sa kanila. Ibang-iba ang kanyang postura at parang hindi ito nanggaling sa hirap. Dahil mapusyaw na ang balat nito na parang artista. Inagaw naman ng ahente ang naturang senaryo at ipinakilala siya na bagong may-ari ng bahay. Napangiti naman ang kanyang ina sa narinig at pagkaraan ay nagsalita ito. Nasalamat naman at hindi iba ang nakabili ng bahay nila. At tinanong siya nito kung sinusurpresa ba siya ng binata dahil malapit na ang kaarawan nito. Nagsalita na rin ang kinakasama nito na kailangan niya tulungan sila dahil may obligasyon siya sa pamilya nito dahil parte pa rin siya. Ang isa sa magkapatid naman ay umaktong papasok ulit sa loob ng bahay. Pero agad niya itong pinigilan. Tumitig naman ito sa kanya na parang inis sa sinabi niya. Nangatwiran ito na sa pamilya pa rin naman ang bahay kaya papasok na ulit siya. Agad naman si Nel napatawa. At kalaunan ay sumeryoso pagkatapos ay prangkahang niyang sinabi na lumayas na sila sa pamamahay nito. Maliban lang sa kanyang ina at bunsong anak nito. Pero kung sasama ang kanyang ina sa mga ito ay wala na siyang magagawa. Sa sinabi niyang yon ay dinugtungan niya pa na. Idadaan niya na sa korte kung hindi pa sila aalis at patuloy magmatigas. Agad naman natahimik ang mag-aama. Pagkaraan ay walang sabi-sabi ay umalis na agad ito. Hindi naman kumilos ang kanyang ina na nakayakap ang bunso nitong anak. Napangiti na lang si Nel sa kinalabasan. Walang kinalaman ng batang kapatid niya kaya hindi ito dapat madamay sa galit niya. At bibigyan niya ito ng maayos na buhay kahit pa bastardo ang tatay nito. Ay magkadugo pa rin sila. At kung hindi dahil sa batang iyon, ay malamang na pati ang kanyang ina ay itatakwil din niya. Katulad ng ginawa nito sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Samantala, makaraan ang 1 buwan ay nabalitaan ni Nel ang nangyari sa mag-aama makaraang pinalayas niya ito. Kumukontak pa rin kasi ito sa kanyang ina. Nakumbinsihin siya na pabalikin sila nito. Ngunit matigas si Nel at walang puwang sa kanya ang awa sa mga ito. Ayon sa kanyang ina,
ay tumira ito sa mga magulang ng lalaki. Ngunit pagkaraan ng isang linggo ay agad itong pinalayas ng magulang dahil ang dalawang anak nito ay tamad at lagi lang nakatambay. Bukod pa roon, ang lalaking anak ay tahasang kumukupit ng pera sa tindahan ng mga ito. Kaya napuno na ang magulang ng lalaki at pinayuhan sila na umalis na bago pa lumala ang sitwasyon. Napilitan naman humingi ng tulong ang lalaki sa ina ng dalawang anak kahit labag sa loob nito. Subalit tumanggi itong patirahin sila sa bahay ng mga ito dahil may sarili na itong pamilya. Nagabot lang ito ng kaunting panggastos nila, kaya ang nangyari ay isang linggo ang mga ito nagpalaboy-laboy sa daan. At pagkaraan ay may napasukan ang isa sa kanila sa karenderya. At pagkatapos ang ama naman ay natanggap sa konstruksyon. Kaya nakakuha ang mga ito ng maliit na titirhan. Saad ng kanyang ina. Napangiti na lang si Nel. Ngayon, ramdam na nila ang dinanas ko.